Itong mga nakaraang huling araw, mula nung isang linggo hanggang sa kanina, tatlong mahalagang kaso ang dumaan sa ating harapan na mayroong implikasyon sa estado ng politika at katarungan sa ating bansa. Ito ay ang kaso ni Chis Escudero, ang forfeiture cases ni Marcos, ng mga Marcoses na nasa Sandigan Bayan, at ang dismissal ng reklamo laban kina Ralph Recto na nakapending sa Office of the Ombudsman. Ito po muli si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. Noong nakaraang linggo, bago pa lumipat si Chis Escudero sa kampo ng BBM-12, ay nagpapresko na si Boying Remulla at sinabi niya na kakasuhan nila ng plunder kasama si Chis Escudero at saka si Romualdez. Pero matapos lumipat ni Chis Escudero sa kampo ng BBM-12, ay parang wala nang diskusyon doon sa plunder case na sinasabi ni Remulla. Nasaan na yung kaso? Ginamit niya ba ito upang patawirin si Chis Escudero papunta dito sa BBM-12? Bakit tila may reluctance sa part ni Chis Escudero na siya ay lumipat? At bakit napilitan siya na lumipat? May papel nga ba si Ombudsman dito sa desisyon na ito ni Escudero? We can only surmise on that. Pero tingnan natin pa yung mga ibang kaso bago tayo bubuo ng ating mga sariling mga konklusyon. Ikalawang kaso ay ang forfeiture case ni Bongbong Marcos na nakapending sa Sandigan Bayan. Ito yung pagbawi ng mga nakaw na yaman ng mga Marcoses. At ang dahilan kung bakit ito dinismiss ng Sandigan Bayan ay nagsabi ang PCGG, ang Presidential Commission on Good Government, na hindi na sila magpipresenta ng ebidensya. And therefore, wala nang choice ang Sandigan Bayan dahil wala nang ipipresentang ebidensya ang PCGG, kailangan nilang i-dismiss ang kaso. Dito makikita natin ang isang katawa-tawa pero hindi nakakatuwa na sitwasyon na ang Presidential Commission on Good Government na isang ahensya na ginawa under the 1987 Constitution upang habulin ang mga nakaw na yaman ng mga Marcoses ay pinamumunuan ng isa ring Marcos. Siya ang may control nito dahil siya nga ay Presidential Commission. Paano magdidesisyon ang PCGG ukol sa mga Marcoses kung ang boss nila ay si Marcos? Diba? Isang nakakalungkot na yan. Nakakatawa na legal na sitwasyon sa ating lipunan, pero imposibleng ang PCGG ay magpipresenta talaga ng ebidensya upang makulong yung kanilang amo. Anong sasabihin nila kay Marcos? Mali ka, boss. Ikaw ang may kasalanan, ipakukulong ka namin. Mga baliw ba naman itong mga ito? Pero yan ang sitwasyon natin. At hindi sila nahihiya na ito yung kanilang ginawang presentasyon. Hindi na lang talaga sila nagpresenta ng ebidensya. Hindi man lang hininaan yung kaso na lang. Talagang nineglect na lang nila yung duty nila na magpresenta pa ng ebidensya para suportahan yung kanilang kaso. Ang mahalagang tingnan natin dito, nasaan ang mga pink, nasaan yung mga dilaw, yung mga maiingay noong 2022 na nagsisisigaw na magnanakaw si Marcos, na ibalik ang yaman ng Pilipinas. Nasaan na kayo? Leni Robredo, nasaan ka na? Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, nasaan na kayo? Franklin Drilon, nasaan na kayo? Wala bang magsasalita sa inyo o susuportahan yung mga statement nyo noon, noong 2022, noong nilalabanan nyo pa si Marcos, na siya ay magnanakaw? Ngayon, eto na. Nasa harapan ninyo. Yung hinahabol na nakaw na yaman ng mga Marcos ay pinabayaan na ng Sandigan Bayan. Pero parang tahimik na tahimik kayo. Bakit kaya? Well, kami, alam na namin. Kasi nakipagsabwatan na kayo sa administrasyon na to at ngayon ay lumalangoy kayo sa ilog ng kaipokrituhan. Buti pa itong si Senator at sa Senate President Alan Peter Cayetano, mula pa noon, ang 2022, hanggang sa kasalukuyan, magnanakaw pa rin ang tawag niya kay Bongbong Marcos. At least siya ay consistent. Ikatlong kaso nito ay ang pag-dismiss ng ombudsman ng reklamo laban kina Ralph Recto ukol dito sa paglipat nila ng pondo ng PhilHealth funds. At hindi naman po nagulat ang taong bayan. Hindi nagulat ang mga taga-suporta ng
ng mga Duterte. Hindi nagulat ang mga taga-suporta ng mga Marcos sapagkat inaasahan na nila ito. Wala po talagang nagulat dito sa desisyon ng Ombudsman sapagkat lahat ay naniniwala na ito talaga ang gagawin ni Boying Rimulya. At hindi tayo na-disappoint. With all of this pattern of cases, in a span of a few days, tila binugbog ang Pilipinas ng mga kaso na patuloy na maglulugmok sa atin sa kawalan ng katarungan dito sa ating bayan. Ngayon, alam niyo na yung dahilan kung bakit mahirap na ang mga iba pang mga tao, kagaya ng mga senador na inaapi ng ordinaryong mamamayan na inaapi ng administrasyon, ay pumunta sa DOJ, sa Ombudsman o sa NBI para magsampa ng reklamo laban sa administrasyon. Kasi alam niyo na kung ano mangyayari dito. Nagsasayang lang tayo ng panahon. Kaya yung iba, maghihintay na lang daw ng panibagong administrasyon bago sampahan ng kaso ang mga tao ito. Ang hindi naiintindihan dito ng nasa administrasyon ay ang kanilang ginagawa ay nag-uudyok sa mga mamamayan upang kumiling na patungo dun sa direksyon ng pag-aaklas. Noon pa sinasabi ko na, the greatest destabilizer of the Republic are not the NPAs, not the MNLF, MILF, not the terrorist group. Today, our greatest destabilizer is the government itself. Sa kawalan ng kanilang direksyon sa mga pulisiyang, pangpolitika, economics, at lalong-lalo na sa katarungan. Alam nyo, bago nagkakaroon ng isang pag-aaklas o revolusyon, hindi naman po gutom lang, hindi lang po yung kawalan ng pera ang nagtutulak sa mga tao. Alam nyo, lalo tayo mga Pilipino, tayo ay mga likas na matiisin. Sabi nga sa kasabihan, kung maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Subalit ang hindi natin natatanggap bilang isang republika, bilang mga mamamayan, ay ang kawalan ng katarungan. Sa bawat revolusyon na pinaglabanan natin, ang question dyan ay ang katarungan para sa mga mamamayan. At kung nawawala ang tiwala ng mga tao na meron pa tayong makakamtan na hustisya, ito ang magtutulak sa lahat upang pumunta tayo sa direksyon ng pag-aaklas. Kanya nga po ako, hanggang sa hanay po ng IBP ay aking patuloy na pinapakipaglaban na dapat ay tayo'y laging maging patas at hayaan natin ang mga husgado ang magdesisyon ng mga bagay na may ukol sa batas sapagkat kailangan nating isuko sa mga hukuman ang konstitusyonal na pananagutan na mag-interpret ng mga batas upang ang gulong ng hustisya ay patuloy na kumikilos at gumugulong. Hindi natin ito dapat ilagay sa ating mga kamay. At sana tayong lahat patuloy tayo sa ating ginagawa sa kasalukuyan. Ipakita natin sa gobyerno na hindi tayo natutuwa, na alam natin ang kanilang ginagawa, na mayroong mga solusyon na po pwede pang kunin sa kanilang mga abusong ginagawa dito sa atin sa sambayan ng Pilipino. Kanya po tayong lahat patuloy po tayo na magmasid, tayo'y makialam at tayo'y magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.